Hindi ko alam kung paano sisimulan, kaya siguro dito ako magsisimula sa pinakasimple. 3 months ago, buhay ko umiikot sa trabaho, commute, at konting pahinga kapag may natirang oras. Ngayon, umiikot na siya sa reseta, pila, tawag sa kapatid, at kung anong ulam ang kaya ni mama kainin nang hindi siya nasusuka. Nasa hallway ako ng public hospital sa Quezon City nung unang beses kong naisip na, ay ako na pala yung adult dito. Yung tunog ng sleepers sa sahig, yung amoy ng alcohol at pawis, yung ilaw na parang laging umaga kahit hating gabi. May dalang plastic envelope si mama na puno ng papel, mga lab results, ultrasound, Xerox ng IDs at kung ano-ano. Hawak ko siya sa isang kamay tapos sa kabila yung wallet ko na sobrang nipis. Tahimik si mama pero kita ko sa mata niya yung pagod. Parang nahihiya siya na nandito kami. Ako, 27, working sa Makati bilang junior engineer sa isang maliit na contractor. Hindi ako yung tipong may malaking sweldo pero sakto lang dati. Sakto para makatulong sa bahay sa Laguna, magbayad ng bills at magtabi ng kaunti. Sakto para sa maliit na bagay na pinapangarap ko. Like mag-travel sa Baguio with mama kasi never pa niya naranasan yung simpleng lamig at strawberry taho na lagi niyang pinapanood sa TV. Si mama, 56, masipag, tahimik, relihiyosa, yung tipo na kahit masakit ang katawan, gagawin pa rin yung paglalaba kasi ayaw niya ng tambak. Mahilig siya sa mga halaman sa paso, lalo na yung mga gumamela at santan. Kapag may lakad ako, laging may baon na tinapay at ingat ka anak na parang dasal. Yung sakit niya nagsimula sa simpleng masakit tiyan ko na paulit-ulit. Una, akala namin hyperacidity lang. May mga araw na okay siya, may mga araw na hindi siya makakain. Tapos, napansin ko, pumapayat siya kahit hindi naman siya nagda-diet. Nagsimula rin yung paghingal niya kahit konting lakad lang sa palengke. Sabi niya pagod lang daw. Sabi ko, "Ma, magpatingin tayo." Lagi niyang sagot, "Mamaya na, gastos lang." Typical si mama sa mga nanay natin. Ayaw maging abala, ayaw gumastos, ayaw magpahinga. Hanggang sa isang gabi, madaling araw, ginising niya ako. Nasa kwarto ko pa ako sa apartment sa Makati. Kasi Monday, doon ako natutulog para malapit sa site. Tumawag si tita, yung kapitbahay namin sa Laguna, umiiyak. Nandito si mama mo sa sala, hindi makatayo, parang nahihilo, hindi makapagsalita ng maayos. Hindi ko maalala paano ako nakabihis. Basta biglang nasa bus terminal ako, naghahanap ng biyahe pa uwi. Nag-message ako sa boss ko, sinabi ko emergency. Wala na akong ibang kayang sabihin. Sa bus, nanginginig yung kamay ko, tapos paulit-ulit ko tinatawagan si mama pero hindi sumasagot. Yung utak ko, walang tigil. Stroke ba? Heart attack ba? Diyos ko, wag naman. Pagdating ko sa bahay, nakahiga si mama sa sofa, maputla yung labi tuyo. Si tita hawak yung kamay niya. Nung nakita niya ako, gumalaw yung mata niya, parang gusto magsalita pero hindi niya kaya. Ang lamig ng kamay niya at doon ko unang naramdaman yung sobrang takot na parang may nakapatong sa dibdib ko. Nag-tricycle kami papunta sa pinakamalapit na ospital. Wala kaming kotse. Yung kuya ko nasa abroad, yung ate ko nasa ibang city. Ako lang. Sa ER, may pila. May mga taong nakaupo sa sahig. May umiiyak. May isang lalaki na nakasandal sa pader at hawak ang tiyan. Ganun yung mundo doon, halo-halo. Pare-pareho kayong pagod. Sa triage, tinanong ako kung ano history ni mama. Napatingin ako kay mama, hindi ko alam lahat. Alam ko lang na may high blood siya pero hindi siya consistent sa gamot. Alam ko may diabetes siya dati pero sabi niya okay na. Tinatanong ako kung anong maintenance, kung kailan last check-up, hindi ko masagot ng maayos. At sa puntong yon, parang gusto kong magalit pero wala akong paggagamitan ng galit. Hindi naman kasalanan ni mama na ayaw niya gumastos. Hindi rin kasalanan ng nurse na nagtatanong. Ako yung nakatayo doon na parang bata na biglang pinasuot ng coat ng matanda. Lumabas yung doktor, sinabi niya kailangan i-admit si mama para ma-monitor, may findings sa blood work na hindi maganda, may possible infection, may something sa liver enzymes. Hindi ko na maalala yung exact words. Ang natandaan ko lang, yung line na kailangan natin mag-request ng CT scan pero kailangan mag-down payment. CT scan, down payment. Yung dalawang salita, parang paho. Tumawag ako sa ate ko. Ate, nasa hospital kami. Si mama,
Hindi okay. Sagot niya. Ha? Bakit? Anong nangyari? Sinabi ko. Tahimik siya. Tapos sinabi niya, kuya mo, kontakin mo. Sabi ko, ate, kailangan namin pera ngayon. Sabi niya, wala rin ako. May tuition si Bunso. Try mo muna sa PhilHealth. PhilHealth. Parang magic word na akala ng lahat pag sinabi mo may lalabas na pera. May PhilHealth si mama, oo, pero hindi siya updated. May mga buwan na hindi nabayaran kasi kung ano-ano ang inuna. At kahit updated, hindi naman lahat covered. Ako yung tipo na ayaw manghiram, ayoko ng utang, ayoko na may naniningil. Pero nung araw na yon, nag-message ako sa dalawang kaibigan ko. Yung isa, college friend na ngayon may stable job. Yung isa, kababata na nasa sales. Hindi ko tinanong kung may extra sila. Sinabi ko lang, bro, kailangan ko ng tulong. Hospital si mama. Kahit anong kaya mo. Ang bigat isulat, parang nilunok ko yung pride ko kasama ng hininga ko. Habang naghihintay kami sa admission, pinipilit kong magmukhang kalmado sa harap ni mama. Pero sa loob ko, gumuguho na. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko siya napilit mag-check up earlier. Naiinis ako kasi ang late ng savings ko. Naiinis ako kasi ang dami kong reklamo dati sa traffic, sa trabaho, sa pagod. Yun pala, ibang pagod ang darating. After a week sa ospital, umuwi si mama, pero hindi pa rin malinaw. May mga tests pa, kailangan follow-up sa specialist, kailangan diet, kailangan gamot, kailangan magpahinga. Parang checklist na walang katapusan. Ako na yung nag-schedule, ako na yung nagbasa ng reseta, ako na yung nag-text sa barangay health worker para magtanong kung may program sa gamot. Bumalik ako sa Makati para sa trabaho pero ang utak ko nasa Laguna. Sa site, naglalakad ako habang nag-iisip kung paano mag-budget. Kapag lunch break, hindi na ako nag-aaya sa office mates. Nasa kantina ko, tinatapon ko yung half ng pagkain ko kasi hindi ko maubos. Tapos nakatingin ako sa phone, checking kung nag-reply si ate, kung nag-message si kuya, kung tumawag si mama. Si mama naman, ayaw niya ipakita na nahihirapan siya. Kapag tinatanong ko siya sa video call, sasabihin niya, okay lang ako. Pero kita ko na hindi siya nakakatayo ng matagal. Kita ko na hindi na siya nagdadasal sa altar namin na parang dati, yung altar namin maliit lang, may kandila at rosaryo. Dati, lagi niyang nililinis yun. Ngayon, may alikabok na. After 2 more hospital visits, doon na lumabas yung totoong diagnosis. May mass, kailangan biopsy, kailangan procedure. Yung doktor, maayos mag-explain pero kahit maayos, masakit pa rin. Parang may naglagay ng bato sa sikmura ko. Hindi ko sinasabi yung exact na sakit dito kasi hindi ko rin kaya ulitin in detail. Pero yung point, serious siya at mabilis lumalala. Nung sinabi ng doktor yung plan, tumango lang ako, parang robot. Sa loob ko, sumisigaw ako pero sa labas, kalma ko. Tinatanong ko lang kung magkano, kung saan, kung ano kailangan dalhin. Yung doktor, tumingin sa akin, tapos sinabi niya, ikaw ba ang kasama lagi? Sabi ko, opo, natahimik siya, tapos sabi niya, kumain ka rin ha, matagal ito. Matagal ito. Yung mga kapatid ko, iba-iba yung reaction. Yung ate ko, nagpadala ng konti pero may kasamang pasensya na, marami rin kami dito. Yung kuya ko sa abroad, unang reply niya, bakit ngayon nilang sinabi? Parang kasalanan ko pa. Tapos biglang nag-seen na lang siya sa mga messages ko. May mga araw na hindi siya sumasagot. Kapag sumagot, parang nakikipag-usap siya sa ibang tao, hindi sa kapatid niya. Parang report lang, ano update, ano kailangan, wala yung kumusta ka, wala yung kaya mo ba? Sa bahay, ako na rin yung nag-aayos ng lahat. Yung bills, yung grocery, yung pag-check kung may tubig, kung may gas. Dati si mama yung boss ng bahay. Siya yung may listahan sa utak. Ngayon, ako yung naglista sa notebook ko. Nakasulat doon yung mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Bayad sa tubig, pamasahe sa ospital, gamot ni mama, gatas na kaya niya inumin, adult diaper minsan kasi nahihiya siya pero kailangan Xerox ulit ng IDs kasi laging hinahanap. Pamasahe ni tita na tumutulong. Pinakamahirap yung pag-uwi ko galing Makati tuwing Friday. Pagod ka na sa work tapos hindi ka pwede magpahinga kasi pagdating mo sa Laguna, may ibang shift ka. Night shift ng caregiving. Magluluto ka ng lugaw, mag-iinit ng tubig, mag-aayos ng tama, maglilinis ng vomit minsan. Tapos may mga gabi na gigisingin ka ni mama kasi masakit tiyan niya. Tatayo ka, pupunta sa kusina, maghahanap ng mainit na tubig, magdadasal ka sa isip mo habang naglalakad.
Catholic kami, nagsisimba tuwing linggo, pero minsan absent. Ngayon iba, yung dasal ko hindi na mahaba. Simple lang, Lord, tulungan mo kami. Minsan, Lord, kahit konting pahinga lang. Minsan, Lord, huwag mo muna siya kunin. Tapos minsan, nahihiya ako kasi may araw na gusto ko rin sabihin, Lord, pagod na ako. May isang Sunday na hindi ko na kinaya. Nasa church kami ni Mama, naka-wheelchair siya. Yung misa, normal lang, homily tungkol sa pamilya. At pag-alaga, bigla na lang tumululuha ko. Hindi yung iyak na maingay. Yung tahimik lang pero hindi mapigilan. Naramdaman ni Mama, hinawakan niya kamay ko. Yung kamay niya, payat na pero mainit pa rin. Tumingin siya sa akin tapos nag-mouth siya ng salamat. Wala siyang lakas magsalita ng maayos pero klaro yung mukha niya. Parang gusto niyang humingi ng sorry na nagkaganito. Parang gusto niyang sabihin na ayaw niya ako mahirapan. At doon, mas lalong sumakit. Nung umabot na sa point na kailangan na talaga ng mas malaking gastusin, pumunta ako sa mga usual na pinupuntahan ng mga tao dito. Yung social service ng ospital, yung malasakit center, yung barangay, yung mga opisina na ang haba ng pila, kumukuha ako ng number, nag-aantay, tapos may mga tanong na paulit-ulit. Sino kasama? May work ka ba? May asawa ba si pasyente? May ibang anak ba? May PhilHealth ba? Yung papel na dala ko, dumami ng dumami. Parang thesis na hindi ko naman pinili. Sa mga pila, may mga nakikilala ka. May nanay din na nag-aalaga ng asawa niyang may kidney problem. May lolo na nag-aalaga ng apo. May teenager na nagbabantay ng kapatid niya kasi yung magulang nila nasa probinsya. Lahat kami, pare-pareho yung itsura. Yung mga mata, laging kulang sa tulog. Yung mga kamay, laging may hawak na plastic envelope. May isang babae doon, mga kaedad ko lang, naka-ponytail, mukhang galing sa work din. Nagkatinginan kami habang pareho kaming nakapila sa cashier. Sabi niya, ikaw din ba? Ikaw lahat. Natawa ako ng konti kahit wala sa mood. Sabi ko, oo. Sabi niya, ako din. Tatay ko. Tapos tahimik kami ulit. Pero nung umupo kami sa bench, nag-share siya ng tip. Pag nag-request ka ng assistance, gumawa ka ng isang set ng photocopy na marami na, tapos staple mo na. Para hindi ka pabalik-balik. Simple pero malaking tulong. Parang may nag-abot ng tubig sa gitna ng init. Yung trabaho ko, naapektuhan. May meeting ako na hindi ko napuntahan kasi nasa hospital ako. May deadline na na-miss ko kasi nagpa-assist ako sa procedure. Yung boss ko mabait naman pero ramdam ko na hindi forever yung pasensya. Contract work kami. Kapag hindi ka present, madali kang palitan. May isang araw na tinawag ako sa office, sinabi niya, kaya mo pa ba? Ang sagot ko, kailangan. Kasi wala akong choice. Kailangan ko yung sweldo kahit maliit kasi yun yung nagpapaikot sa lahat. May mga gabi na gusto ko na lang humiga at matulog ng isang buong araw pero hindi pwede. May mga araw na nagagalit ako sa mga kapatid ko pero iniipon ko yung galit kasi pag binuhos ko wala naman mangyayari. May mga araw din na nagagalit ako kay mama in my head kasi bakit kasi ayaw niya magpa-check up dati. Tapos kinukonsensya ko sarili ko agad kasi siya nga yung may sakit, siya yung nahihirapan. Sino ba ako para magalit? Yung pinaka hindi ko in-expect yung mga maliliit na bagay na masakit. Like yung paglinis ng kuko ni mama kasi hindi na niya kaya. Like yung pagsuklay sa buhok niya kasi naglalagas na. Like yung pagpalit ng bedsheet sa madaling araw kasi napawisan siya at nahihiya siya sa amoy. Like yung paghawak niya sa tiyan niya habang nakapikit tapos sasabihin niya, anak, sorry ha. Ayoko niyang mag-sorry. Pero hindi ko rin alam paano siya papatigilin. May isang araw na umuwi ako ng Laguna galing Makati. Dala ko yung mga gamot, yung mga papers at isang maliit na cake. Birthday ni mama. Hindi bongga, small cake lang sa bakery sa kanto. Pagpasok ko sa bahay, nakaupo siya sa sala, may kumot sa balikat, yung TV naka-on pero hindi niya pinapanood, yung tita ko nagliligpit sa kusina. Nung nakita ni mama yung cake, nag-smile siya. Yung smile na sobrang simple pero parang may bigat. Kumanta kami ng happy birthday. Hindi ko na pinilit na malakas, tahimik lang. Si mama, nakatingin sa kandila tapos pumikit siya. Alam ko nag-wish siya, hindi ko tinanong kung ano. Natakot ako sa sagot. After namin kumain ng konti, tinawag niya ako sa kwarto niya. May lumang kahon siya sa ilalim ng kama.
yung kahon na dati hindi ko pinapansin. Sabi niya, buksan mo. Binuksan ko, may mga envelope, may mga lumang larawan, may maliit na notebook, tapos may isang plastic na may laman na pera. Hindi sobrang laki, pero hindi rin maliit. Cash, nakapulupot sa rubber band. Sabi ko, Ma, saan galing to? Sabi niya, matagal ko tinabi, paunti-unti, para pag may emergency. Nanginginig yung boses niya. Ayoko sabihin sa inyo kasi baka gamitin sa iba. Para sa ganito talaga, tumingin siya sa akin, anak kung mawala ako, wag mo ibigay agad kung kanino, ikaw muna. Parang sinuntok ako nung sinabi niya yung kung mawala ako. Pero yung mas tumama yung realization na kahit mahina na siya, may part pa rin siya na gustong protektahan ako. Na siya mismo, naghanda, kahit sa paraan na alam niya, hindi siya perfect, pero hindi rin siya pabaya. Takot lang siya tulad ko. Hindi ko sinabi sa mga kapatid ko agad yung tungkol sa pera. Hindi dahil gusto kong itago, kundi dahil sinabi ni mama at sa totoo lang, kasi ayoko na magkaroon ng bagong issue habang may sakit siya. Ayoko ng away sa gitna ng hospital bills. Ayoko ng mga message na asa na pera. Ayoko ng feeling na pinag-aagawan si mama na parang gamit. Dumating yung araw ng procedure, maaga kami, naka-fasting si mama, kaya irritable siya. Ako din kasi walang tulog. Sa waiting area, may mga tao, may nagdarasal sa rosaryo, may nagbabasa ng Bible sa phone. Ako, nakatingin lang sa pintuan. May nurse na lumabas, tinawag pangalan ni mama. Pumasok siya, tinulak ko yung wheelchair. Tapos bago siya mawala sa loob, humawak siya sa braso ko. Mahina pero firm. Yung tingin niya parang sinasabi, huwag kang bibigay. Pagkatapos, umupo ako sa bench. Tapos, doon na ako napaupo ng parang wala na akong laman. Parang naubos yung energy ko sa paghinga. Yung babae na nakilala ko sa cashier dati, nakita ko. Umupo siya sa tabi ko. Hindi kami close, pero may ganun talagang moment sa hospital. Hindi kayo magkakilala pero pareho kayong pagod kaya parang may silent agreement na pwede kayong mag-share ng space. Sabi niya, okay ka lang. Sabi ko, di ko alam. Tapos tumawa ako ng konti yung tawa na parang iyak din. Sabi niya, same. Tapos nag-abot siya ng biscuit. Kain ka, kahit konti, kinuha ko. Simple lang, pero parang may nag-alaga din sa akin kahit sandali. Lumipas yung mga linggo, tuloy pa rin. May mga araw na okay si mama, nakakatuwa pa siya, nagkukwento tungkol sa mga kapitbahay, nagtatanong kung kumain na ako. May mga araw na sobrang hina niya, hindi siya makabangon. Yung paligid namin, naging routine, pharmacy, hospital, bahay, church, office, repeat. Ang unexpected part, yung ate ko umuwi bigla isang weekend. Hindi niya sinabi. Pagpasok ko sa bahay, nandun siya, nagluluto ng tinola, umiyak siya nung nakita si mama. Parang doon lang niya na gets ng buo. Umupo siya sa tabi ni mama, umawak siya sa kamay niya tapos sinabi niya, Ma, sorry. Hindi ko alam kung sorry dahil wala siya o sorry dahil hindi niya nakita agad. Siguro pareho. Pagkatapos, lumapit siya sa akin sa kusina. Sabi niya, pagod ka na. Hindi tanong. Statement. Tumango lang ako. Sabi niya, magpahinga ka. Ako muna. Parang gusto kong tumanggi kasi sanay na ako pero hindi ko kinaya. Lumabas ako, umupo ako sa may terrace tapos doon ako nakatulog. Yung tulog na hindi mo pinipili kundi bumibigay na lang katawan mo. Paggising ko, gabi na. Narinig ko si mama sa loob, mahina pero tumatawa. Narinig ko si ate, nagkukwento. Narinig ko yung tunog ng kutsara sa baso, normal na normal. Parang bumalik yung dating bahay namin kahit ilang oras lang. Pero hindi lahat naging smooth. Nung nalaman ng ate ko na may tinabi si mama na pera, nag-iba yung tono niya. Hindi siya nagalit pero naging alert siya. Sabi niya, kailangan nating i-document na inis ako. Hindi dahil mali siya, kundi dahil ayoko na gawing parang project yung mga bagay. Sabi ko, ate, sinabi ni mama sa akin yon for bills. Sabi niya, oo, pero ayoko lang magulo later. Natahimik ako. Alam ko tama siya pero pagod na ako sa mga paper, sa mga xerox, sa mga signature. Gusto ko lang maging anak ulit kahit saglit. Yung kuya ko, biglang nagparamdam din. After weeks na tahimik, tumawag siya. Voice call, hindi chat. Sabi niya,
"Kumusta si mama?" Sinabi ko. Tahimik siya. Tapos sinabi niya, "Magpapadala ako pero hindi ko kaya agad." Narinig ko yung paghinga niya parang may tinatago. Sabi ko, "Kuya, okay ka lang ba?" Sagot niya, "May problema din dito." Doon ko lang na-realize na hindi lang pala ako yung may bigat. Hindi excuse yung pagkawala niya, pero tao din siya. Nag-collapse yung image ko sa kanya na parang dapat siya yung savior dahil nasa abroad siya. Mas naging complicated, pero at least naging totoo. One night after ng isa pang check-up, nasa sala kami ni mama. Ako nag-fan kasi mainit. Siya nakahiga, may unan sa likod. Nag-play ako ng old songs sa phone, yung mga kanta na pinapakinggan niya habang nagluluto dati. Biglang sinabi niya, "Mahina, anak, natatakot ako." Hindi niya sinasabing madalas. Siya yung nanay na matapang sa harap ng anak. Pero nung gabing yon lumabas. Umupo ako sa tabi niya. Sabi ko, "Ako din ma, hindi ko na kaya mag-pretend. Hindi ko na kaya yung laging strong." Nagkatinginan kami, tapos umiyak siya. Mahina lang pero tuloy-tuloy. Hinawakan ko siya sa balikat tapos sinabi ko, "Andito lang ako." Yun lang. Wala akong speech, wala akong lesson, andito lang ako. After niya umiyak, parang naubos siya, nakapikit siya. Ako, gising pa rin. Nakatingin ako sa kisame, iniisip ko kung ilang buwan pa, ilang linggo pa, ilang araw pa. Iniisip ko kung paano ako magbabayad ng next set ng labs. Iniisip ko kung paano ako babalik sa site bukas na parang normal. Iniisip ko kung kailan ako huling tumawa ng hindi guilty. Tapos narinig ko siya ulit, "Mahina, anak." Sabi niya, "Kung sakaling hindi ko na kaya, wag mo sisihin sarili mo." Parang gusto kong sumigaw, pero hindi ko ginawa. Sabi ko lang, "Wag mo muna isipin yun." Sabi niya, "Kailangan ko sabihin." Huminga siya ng malalim, "Salamat kasi ikaw yung andito." Hindi ko alam kung ano mas masakit, yung possibility na mawala siya o yung fact na kailangan pa niya magpasalamat sa akin para sa bagay na dapat normal lang. Anak ako, nanay ko siya. Dapat hindi ito kailangan pag-usapan. Pero ganun pala talaga kapag may sakit. Nawawala yung normal. Napapalitan ng mga salita na dati hindi mo sinasabi. Ngayon, habang sinusulat ko to, nasa Makati ako ulit, Tuesday, 11 p.m. Tapos na yung shift ko, pero hindi pa tapos yung araw ko. May listahan ako ng gagawin bukas. Kukuha ng results, mag-follow up sa doktor, magpadala ng bayad sa tubig sa bahay, mag-reorder ng gamot, mag-message sa ate kung kailan siya babalik, mag-check kung pumasok na ba yung padala ni kuya. May mga kaibigan ako na nagyayaya minsan, coffee, movie, quick out of town. Dati sumasama ako kahit pagod. Ngayon lagi kong sagot, hindi ako pwede. Hindi ko na ini-explain. Minsan pag mag-isa ako sa jeep, napapatingin ako sa mga taong tumatawa, nagkukwentuhan, nagrereklamo sa maliit na bagay. Gusto ko sabihin, ingatan niyo yung mga magulang niyo. Pero hindi ko sinasabi. Kasi ayoko maging ganun tao. Ayoko mag-preach. Alam ko din na kahit ingatan mo, may mga bagay na darating pa rin. May mga gabi na pag-uwi ko sa apartment, hindi ako agad humihiga. Binubuksan ko yung bag ko, tinitingnan ko yung mga papel, inaayos ko ulit kahit nakaayos na. Parang kung maayos ko yung papel, maayos din yung buhay. Alam ko hindi totoo, pero yun na lang yung kaya ko kontrolin. May maliit akong routine na hindi ko sinasabi sa iba. Bago ako matulog, nag-open ako ng messenger. Tinitingnan ko yung last photo namin ni mama na medyo okay siya. Yung hair niya naka-clip, nakangiti siya kahit halata na pagod. Tapos nagdadasal ako ng isang ama namin kahit minsan hindi ko natatapos kasi naiiyak ako. Tapos nagte-text ako sa kanya kahit tulog na siya. "Ma, nakauwi na ako. Kain ka ha. Love you." Minsan nagre-reply siya kinabukasan. "Love you din anak." Minsan emoji lang, pero sapat na. Hindi ko alam anong ending nito. Hindi ko alam kung mag-improve siya o kung lalala. Ang alam ko lang, yung version ko dati na iniisip yung next bonus at next vacation, wala na. Pinalitan siya ng version ko na marunong na magtanong sa nurse nang hindi nahihiya. Marunong na mag-compute ng bill sa isip habang nakapila. Marunong na magpakumbaba para humingi ng tulong. Marunong na magtiis ng pagod na hindi ko akalain kaya ko. Pero sa lahat, ang pinakatotoo,
Miss na miss ko yung pagiging anak lang. Yung uuwi ka, may pagkain na, may tanong lang si mama kung kumusta araw mo, tapos pwede ka na magpahinga. Ngayon, pag uwi ko, ako yung nagtatanong kung kumusta siya, ako yung nag-aayos ng pagkain, ako yung nag-iisip ng bukas. At minsan, habang pinapainom ko siya ng gamot, naiisip ko yung mga panahong iniirita ako sa kakasabi niya na mag-jacket ako, magdala ng payong, wag magpuyat, ang liit na bagay. Pero ngayon, gusto kong marinig ulit yun araw-araw, kahit paulit-ulit. Kung may natutunan ako, hindi siya inspirational. Hindi siya yung tipo ng lesson na ipopost mo sa social media. Ang natutunan ko lang, kapag may sakit sa pamilya, hindi mo mapipili kung magiging adult ka na o hindi. Bigla na lang. One day, anak ka. Next day, ikaw na yung gumagawa ng desisyon, ikaw na yung sumasalo ng takot, ikaw na yung naghahanap ng paraan, at kahit anong tapang ang pilitin mo, may mga gabi pa rin na mauupo ka sa gilid ng kama, tititig sa reseta, tapos iiyak ka ng tahimik kasi pagod ka na. Tapos punas, tayo ulit kasi gigising si mama at kailangan niya ng tubig at dahil mahal mo siya, kahit hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas, gagawin mo pa rin. Yun lang, hindi ko alam kung may sense. Kailangan ko lang ilabas. Kung may ibang nag-aalaga din ngayon, di ko kayo kilala pero sana makatulog kayo kahit konti. Sana may mag-abot sa inyo ng biscuit sa pila. Sana may araw na may tatawag sa inyo at sasabihin, ako muna, pahinga ka. Sana, kahit pagod, maramdaman niyo pa rin na tao kayo, hindi lang tagapagbantay sa ospital. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.